Anyway, next video. Ano to? Mga ngalakal sa Maynila na tumangay at nagbenta ng naiwang parcel. Arestado. Sa kulungan ng bagsak ng isang nangangalakal matapos niyang tangayin ang mga parcel na naiwan ng isang rider sa Santa Cruz, Maynila. Palusot ng suspect, akala niya'y basura na ang laman ng sako. Pustahan tayo, may mag-uutak teleserye diyan sa comment section. Sasabihin, yun lang ano ba? Sige, basahin natin ha. Kasalanan ng rider, sinisi daw yung rider. Kalokohan yung rider may kasalanan dyan, malay ba na mga ngalakal na parcel yun? Diyos may kuya rider. Totoo talaga, ang hustisya ay para lang sa mayaman, no? Di ba? Ang hustisya ay para, kawawa naman yung nangangalakal. Hindi, general rule na sa atin yon na pagka hindi sa atin, wag mong kunin. Di ba? Alam mo naman yung alam mo naman yung sayo sa hindi sayo. So ito, panoorin natin Ang nangangalakal matapos niyang tangayin ang mga parcel na naiwan ng isang rider sa Santa Cruz, Maynila. Palusot ng suspect, akala niya'y basura na ang laman ng sako. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Tanghali nitong Miyerkules, huminto ang isang delivery rider sa gate ng isang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Hindi kita sa video pero may bitbit siyang isang sako na may lamang mga parcel. Maya-maya, iniwan ng rider ang sako sa harap ng gate at tumawid sa kabilang kalsada. Makalipas ang higit isang oras, napadaan ang grupo ng mga ngalakal. Isa sa kanila ang tumangay sa sako na iniwan ng rider. Pinagbubuksan niya lahat yung mga parcel. Nilocate namin din yung mismong mga parcel sa kalye na yung iba. Kumbaga tinapon niya na yung ibang parcel. Nahuli rin ang mga ngalakal sa dinala sa barangay. Depensa nito, inakala niyang basura ang laman ng sako dahil nakabalandra lang ito sa harap ng gate. Pero nang tanungin kung bakit hindi na lang niya ito ibinalik, wala nga pong katao-tao sa lugar na yun, kaya iniisip ko na lang din po. Kaysa iba na lang din po makinabang, ako na lang din po. Hindi, alam mo talaga na pwedeng pakinabangan yon, di ba? Pero pabor naman ako na syunga-syunga din yung yung rider nga naman. Ba't mo nga naman iiwan yun, di ba? Pero kahit na, let's say, engot din yung yung rider. Sinasabi ko naman kasi na general rule naman yan, na kapag hindi sa'yo, wag mong kukunin. Lalo na kung, alam mo naman ang itsura ng basura sa hindi basura. Di ba? Wag naman tayong magtanga-tangahan. Alam ko na kahit pasabihin mo na nangangalakal ka, wala kang pinag-aralan, alam mo naman yung itsura ng basura sa hindi basura. gate niya, isang shampoo. Pero tama din yung comment nung iba dito na may kasalanan talaga yung rider. iniwan doon yung Binenta niya sa halagang 50 pesos para pangkain sana. 50? Yung mga parcel? Kwento naman ng rider, iniwan niya ang sako dahil may kailangan siyang isauling item sa isang seller. Pero idiniin niya na hindi siya kumbinsido sa palusot ng lalaki. Halata naman po kasi binuksan niya muna bago niya buhatin yung parcel ko eh. Ayon sa pulisya, halos 3,000 piso ang halaga ng items na hindi na naibalik. Namura lang naman. Kayang-kaya. Nahaharap ang mga ngalakal sa reklamong theft. Tapos awang-awa yung mga mahirap lang naman si kuya. May Kawayang Bulacan naman, sapul sa CCTV ang isang kawatan na nag-iikot sa loob ng isang bahay para maghanap ng matatangay na gamit. Hindi na nakita sa CCTV pero lumipat ng katabing kwarto ang lalaki. Doon na tinangay ang ilang bagong gamit sa construction. Yun nga lang, dito na siya nabisto ng may-ari ng bahay. Kaya ang ending, naiwan ng magnanakaw ang isang sako na naglalaman ng mga ninakaw na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Mga tools. Suspect, naiwan niyang suot at tsinelas. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Ingat-ingat din marami talagang kawatan eh. Kailangan talagang paigtingin din ng pag-iingat. Huwag magtiwala na na hindi nakalak yung mga bahay. May mga matitigas ang ulo diyan, hindi naglalak na. Hindi secured naman, ligtas naman dito sa amin. Hindi mo kasi masasabi eh. Kaya na-invento ang lock, may purpose 'yun. Anyway, next video, ano to? Sec versus Evo. Kagug.
wala eh. Wala naman tayong mapupulot sa ganito. Hindi naman natin alam yung pinagmula ng away eh. Kasi minsan ang gusto na lang i-post yung suntukan. Kasi yan ang magandang panoorin kasi eh. Suntukan. Sa ang helmet daw ako. Ako sa Ibo ako. Ay, hindi pala. Ay, hindi ko pa na subukan ng SEC eh. Ibang brand kasi yung gamit ko. Yung mumurahin lang ang helmet ko eh. Alam nyo kung ba't mumurahin lang ang helmet ko na ginagamit? Para pag naiwan ko, may numenok. Ayoko kasi magdala-dala ng helmet na yung parang tanga. Lalo na pag papasok ko opisina, dadalhin mo pa, hassle pa. Yung mura lang, para pwedeng iwan-iwan sa motor. Bahala sila kung nakawin nila yon, bibili nila ako ng bago. Basta mura lang. Yung mga Ibo na ganyan, mahal yan, di ba? Mga 3,000. Tamang mga ano lang, mga wala pang 1,000 yung sa Shopee. Para nakawin man nila, di bahala sila, uwi na nila. Di ba? Next video, next. Ano to? Nagbubumbo mag-isa, walang tao. Ah, hindi. Ano to? May ganyan kami sa probinsya kasi namin. Yung bahay ng lola ko, tsaka bahay namin, iisa yung magkatabi yung ano eh, hindi naman iisa no. May ano yon, may bomba parehas. Kapag nagbobomba yung kapitbahay, gumagalaw yung bomba ng kabila. Hindi to paranormal. Ilan nyo? Kasi doon sa probinsya namin dati, wala pang ano eh, doon sa Mindoro, doon sa Sablayan, wala pang linya ng ano doon eh, yung parang nawasa. Wala pang ganun nun eh. So, ang mga pinagkukunan ng tubig dati nun, gagawa ka ng tangke, deep well. Yung mga ganito, ganyan. Ang pinagkukunan ng tubig doon. Para magkaroon ng tubig sa gripo mo, maglagay ka ng tangke doon na nanggagaling sa deep well. Eh, yung lola namin may ganire, may ganyan. Tapos kami din may ganyan. Halos malapit lang kasi yon na pero may pader na pagitan, hindi kami nagkakakitaan. Pagka nagbobomba dito sa amin, gumagalaw din yung sa kanila. Tapos kung sila naman na magbobomba, gagalaw. Ano, sanay na kami sa ganyan. Walang, hindi to paranormal. Totoo yan, no? Makikita niya, wala namang anino dyan. Oh. Hello. Tignan nyo. Ano yan tayo mo doon sa comment? May kasama, may ano yan, kapitbahay nila may bomba din. Ang dami naniniwala eh. Pero hindi ito multo. Nangyari na yan. Pagkapunta ko ng Aklan, i-interviewin ko yung kuya ko. Kasi ano namin yan eh, panakot namin dati yan sa bisita namin eh. Alam namin kung kailan magbobomba yung lola namin sa kabila. 'Di ba? Hindi to paranormal. Yung kapitbahay siguro niyan may bomba din. Tapos yung tubo na tinusukan, isang level lang sila siguro. So yung pressure nung pagbomba sa kabila, maapektuhan to. Hindi siya ano. Next video. Ano tong pinasa? Unahin natin tong isa. Ito fan ako dati nito. Kilala niyo yung Bemax sa YouTube. Fan ako dati nito mga to eh, kahit corny yung ginagawa nila. Matatawa ka din naman. Kaya lang itong ginawa nila na to oh. Yung ganyan. Kasi ano sila, mahihirap sila dati pero big time na sila ngayon, naging successful sila sa YouTube. Sa akin ayoko ng ganyan, yung naggagaganyan ka. Parang hindi siya maganda, ginagawa mong ano yung mga kababayan mo eh. Pinagmumukha mong patay gutom eh. Mas magandang mag-poverty porn ka na lang kaysa ganyan. Bigyan mo naman ng dignity yung tinutulungan mo. Or halimbawa, magganyan ka, wag mo na i-video. Diba? Maligaya ka ba na may mga yumuyukod sa harap mo na pinupulot yung tinatapon mo?
Bagamat fan na fan ako nitong dalawa. Dalawa yan, di ba? Si Bemax tsaka si Borloloy. Yun lang hindi ako, ano. Parang hindi siya maganda tingnan. Ano to naman? Road rage. Ano, dinuraan, oh, nagduraan. Yan na. Oh. De, pero bilib ako sa, mas bilib ako sa mga hindi nagsusuntukan. Okay, okay na yung nagduraan kayo. Kasi ano okay lang yan na maglabasan kayo pero wag na yung magsakitan, 'di ba? Kasi pa-level up ng pa-level up yan men sinuntok mo siya. Susuntukin ka rin. Kapag natalo mo na yung kasuntukan mo, ang tendency niyan kailangan mahigitan ka niyan. Pwede nang pumulot ng tubo yan para matalo ka lang. 'Di ba? Or ikaw din ganun din ang gagawin mo. Ang masama niyan kung may dala-dala ka pang baril. Pag nabaril mo yan, akala mo panalo ka. Talo ka! Makukulong ka, men. Kawawa yung pamilya mo. Kahit anong mangyari, talo ka pa rin. Kahit ikaw yung mapahamak, ikaw yung nakapatay, talo ka. Walang nananalo sa ganyan. Di ba? Kaya palamig lang tayo ng ulo. Ano naman to? Ano tong durog? Ay! Huwag kayo magpapasa ng ganito! Nadurog yata ng truck to eh. Mayu-YouTube tayo. Ano ba? Pisak ng truck eh. Ano naman gusto? Hindi, Yung bata, mga kanak buhay. anong nakadagan sa kanya? Ano naman gusto? Ano daw? Nakita nyo ba? Ang gawin nyo, i-post nyo na lang to, i-rewind nyo na lang ng konti. Pisak eh. Ako na lang manonood, bahala kayo. Patay eh, oh. Ano naman gusto? Aluluwa yung bata, mga kanak buhay. Naka-uniform pa yata ng... truck nga. Ito, papakita ko sa inyo nakasagasa Tunot? Hindi naman pinapakita eh. Nandiyan na yung wala nang magagawin ambulansya dyan, men eh. Ay, ito yung nakapisak sa kanya, oh. Alam mo parang cartoons na flat. Ayoko lang pakita kasi mayu-YouTube tayo eh. Tunot? Dapat talaga hindi may flagman, ha? Luyuhan at may flagman dito. Wala na yan, patay na yan. Tingnan natin bandang huli. Anong gagawin doon sa bata? Nabot ko bata. Ay! Ito, nalagay po sa pinto. Buhay pa kaya? O patay na? Wala na, hindi na maaano yan, men. Ako yung nasasaktan. Ulit ginin niya. Duronot sa inyo. Ay, wala. Duronot sa inyo. Ay, wala. Ingat-ingat sa pagtawid. Oo, ingat-ingat. Ayan, oh. Inaano na siya. Kasi nung unang itsura niya, nakaganon siya eh. Yung, alam mo yung, ganito, oh. Nakaganon siya. As in, flat siya. Ito, hindi ko pa maiano to eh. Pero kung titingnan mo siya, nakaganon, nakayuko siya na, hindi ko maiano eh. Talagang crush siyang nakaganon. Ingat din, men. Bata kasi ito eh. Teenager yata to eh. At yung mga pinapasa nyo sa aking video, ano yun naman, wag naman yung mga ganito. Gusto niya yatang masunog ang channel ko eh. Then doon na rival na yan. Ayan oh.
Ingat-ingat. Iisa lang ang buhay natin. Ito. Next. Booking tuloy si Sir, pandikit na laglag. Ano yun? Pag-search na sa iyo. Ano yun? Ano yun? Pandikit ng anong... Tingnan mo sa comment. Idol, panahon na yan ni Duterte eh. Ganyan sila noon. Kawawa yung ibang biktima sa kanila. Tapos tokhang na ko. Tinatanim yung drugs. So, ito yung nangyari. Hindi. Ako magiging patas ako. Feeling ko hindi naman tinanim eh. Hawak niya na yun siguro before. Kung ano man yun, hawak niya na yun before. Kasi magtatanim ka dito, dapat sa bulsa mo ilalagay. 'Di ba? Anyway, wala naman kasing konteksto ko ano yan eh. Next. Ano to? Eto mga guys, talagang nakakatakot din to. Tignan mo, parang kaluluwa na naligaw sa loob ng bahay nila. Panoorin natin. Napanood ko na to. Masyado kasing magandang pagkakagawa. Too good to be true to eh. Yan no. Yan, kumuha siya siguro baking May mga, napanood ko na, nareakan ko na yan one time. Sige na nga, pakita ko na sa inyo. Cut to cut yung ginagawa sa footprint. Cut to para cut yan malaman eh. niya kung saan pupunta. 117A. Tama ha. Yung pagbukas ng pinto, okay yan eh. Ayan o, tinan mo yung pag-form ng paa. Cut to cut yun eh. Kasi kung totoong nagpo-form yung paa, may process yung pag-imprint ng paa. Anyway, na-content ko na yan before. Tsaka too good to be true siya. Ano naman to? Inaano ko para marami tayong makover, no? Benta mo. Ngayon, balik mo yung pera ko, yun yung mga papeles mo. Hindi ko ibabalik ang pera mo kasi nakipag-usap pa sa akin na maayos. Nakipag-usap ako na maayos sa'yo. Nakipag-usap? Pero tignan mo, Pete, bakit ako inuuli ngayon? Ba't ka uhuli? Hindi. Baka may ano ka. Ibalik mo. Hindi. Anong kaso? Sa yung sasakyan na yan, binenta mo sa akin, tapos hindi pala ikaw yung mayari. Eto! Sinati, eto! Ano? Kuya. Anong mayari? Ano bang problema? Ano yung problema? Hindi mo hinuhulugan yung sasakyan na sinalo mo. Akala ko ba sasaluhin mo, ikaw na ang magbabayad O, doon? tignan mo, pasalo ka Ang pala. problema kasi, ate, ito kasi nangungulit sa akin ng sasakyan. O ngayon, sa kanya ko pinasa. Binenta ko sa kanya. Ba't mo binenta? Wala Hindi kang mo pala karapatan tabo. kuyang magbenta kasi sa'yo nga namin pinasala yun. Tapos kami yung sinisingil ngayon ng Ang problema bangko. po kasi may kumuha ko ng bagong sasakyan. Kaya pinasa ko na po sa kanya at binenta ko na lang Balik din. mo yung pera ko. Tignan mo. Wala akong pakialam sa pera mo kasi nag-usap kami. Sa'yo yun eh. Hindi mo kailangan ibenta yun. Kaya hindi mo kailangan ibenta yun. Wala naman Tignan tayo mo. pinag-usapan na ibibenta mo yun. Baka hindi lang ito yung ginagawa mo. Tignan mo, bakit ka magpipeke ng dokumento? Tignan mo. Nagulat ako, bakit fake yung dokumento? Hindi mo na alam kung totoo talaga yung content o hindi, eh, no? Dala na rin ako maniwala sa mga ganyan, eh. Minsan, magaling umarte, eh. Diba? Hindi, totoo ba ito? Ang pinagtataka ko kasi bakit nagre-reklamo ka? Lahat ng transaction ko, kahit basahin mo sa Facebook page ko, lahat yan okay. Okay, pero tignan mo yung sino Kuya, mayari. hindi okay yan Hindi, kasi fake yan pare. Nasalo namin Ibalik mo sa'yo, yung pera dapat. ko. Wala akong dapat ibalik sa'yo. Kasi bumili ka ng sasakyan, tanggapin mo kung ano yung ano. Bumili ako pero fake, tignan mo. Kuya, kami Silang yung mayari. sinisingil ng bangko. Di ba usapan natin? Kaya nga assuming balance eh. Ibig sabihin, ikaw yung magtutuloy. Hindi mo kailangan magbenta, dapat yung bangko yan. Nakakabul ng bangko ngayon. Ibalik mo yung pera ko, pre. Ibalik mo yung pera Wala ko. akong ibabalik na pera. Ano wala? Kasi bumili ako ng bagong sasakyan ko. O, tignan mo yun. O, yan yung kotse mo. Kaya ibalik mo yung pera ko. Paano yun, kuya? Paano yun? Kami yung sinisingil ng bangko, instead ikaw yung Tignan mo, magbabayad. scammer pala tong gagong to eh. Ang problema na, huwag ka magmumura dito. Ba,
Bakit hindi ako nagmumura? Tignan mo! Tignan mo! Tignan mo, pati sila Ano na lang yun eh, no? Capping out na lang yung pagmumura eh. niloko mo. Minumura mo. Pero kung acting man to, ang galing nila mag-acting ah. Hindi, Ikaw may kasalanan bumili ka eh. Binili ko kasi sabi mo okay, pero tignan mo. pare, nang-i-scam ka, scam yan eh. Scam yan. Ginagawa mo na yan eh. Scam yan. Problema kasi sa inyo, pag magabibili kayo, siguraduhin nyo. Tapos Diyos ko naman, sisisihin mo pa yung buyer, ikaw nga nagbenta. Sa bagay, meron tinatawag na buyers beware eh. Pero kapag ikaw yung gumawa, so dapat yung kagaguhan na ginawa mo, hindi dapat sisihin yon. Paliwanag naman Kaya, Wala ako sa'yo. ikaw pa Tignan yung mo. galit ngayon na ikaw nga yung may kasalanan kasi dyan eh. binigay nyo ako lahat. Natural! Binigay nyo ako. Naluloko ka. Saka mahirap na lang natin, baka mga natin kung saan ka nagtatago. Diba mo na lang natin ito sa ano. Tignan mo, tinaguhan Saan ka mo. nagtatago? Dito ka na namin makikita. Hanap. Alangan naman kami tutugisin ng bangko niyan. Hindi ka nakapag-communication sa amin. Bakit naman kasi nag-loan kayo tapos ano? 'Di ba? Kung hindi rin lang naman sa inyo mapupunta. Anong Ano kaso sa'yo? Tawag na tayo ng pulis para gawain. Manloloko na Ayan na, yan na. Gumagawa ka ng fake na papel para lang makabenta. Tapos ilalagay mo, huwag kang aalis dito. Paano ka magkaroon ng papel eh, hindi pa naman bayad yan sa akin. Huwag kang aalis dito, huwag kang aalis dito. Tsaka Alam mo paalisin, wag mo paalisin yan, pare. Huwag mo paalisin yan. Wait lang. Ginagawa ko. Tatawag ako. Medyo medyo dala na ako kung totoo eh. Pero galing ng performance nila kung peke man yun ah. Niwala kayo na totoo yun. So, yun lang yung mga pag-usapan natin. Happy Sunday, mamayang gabi ha. Yung kung gusto niyo lang na manood, kung ayaw niyo, di okay lang naman. Bye!